magseminaryo pala. Kumusta na siya? Ay, wala po siya ngayon, Father, kasi may pasok po siya. Pero tama yan ha, patuloy niyo siyang gabayan sa kanyang discernment at bumisita lang siya sa seminaryo. At friend naman tayo sa messenger, tama? Yes po, yes po. Yan. So, i-message niya na lang rin ako. At saka may mga program din kasi para sa vocation yung seminaryo. So, saan pala kayo pamunta? Magsisindi lang po sana. Sige, mag-ingat kayo. Thank you po, thank you po. Ingat. Ito lang ba? Ilang linggo na kitang nakikita ganyan. May iniisip ka ba? May problema ka ba? Meron matagal ko na itong pinag-iisipan at pinagdarasan. Na? Kasi sa tuwing magkasama tayo, mas lalo akong nakukonsensya sa magiging desisyon ko. Yung desisyon na maging ano? Bala ko sanang pumasok sa seminaryo. Ha? Bakit? Hindi ko pa alam kung saan ako dadalhin ng Diyos. Pero nais kong sundin kung saan niya ako tinatawag. So, ibig mong sabihin, magpapanik ka? So, paano nga ako? Paano na tayo? Angel, mahal kita. Pero mas mahal ko ang Diyos. Kaya rin naman. Kala ko hanggang dulo to. Paano naman yung mga ano? Kaya samahan natin. Pasensya na. Pero mas mahal ko ang Diyos. Mahal, tikman mo nga to! Okay na, mahal. Okay. Sarap. Anthony! Iligpit mo yan! Ilagay mo yan sa lamesa! Ako na. Men, may isa pa, men. Isasama natin to. Huwag na. Kuta na, grease na natin.
Pasensya ka na. Ayoko na. Tawag mo ako. Hindi ko na kaya. Oh, magandang hapon. Ikaw pala si Anthony? Ako, Father, ang mga si Anthony. Yan. Kamusta ka naman? Okay naman po. Ayos ka lang? Opo. Tuloy. Dito yung broto. Tapos, yung kubo natin. Yan. Yan yung bukid. Yan kayo laging yan kayo laging magmarunong manuwa siya. Yan. Tapos, yan. Tayo. Talaga niya. Hindi papa niya pa. Nanamatay daw. Nabalitaan niya. Bro, nabalitaan niya. Hindi, kumakain ka mag-isa oh. Sige, yung papa niya kasi daw. Pinagsam sa sigong manok at saka bansa. Tapos, yan yun. Kawawa naman siya. Pwede bang tumabi, bro? Sige, sige. Ako nga para si Philip, bro. Anthony ba? Anthony. Alam mo, bro, parang napansin ko palagi ka na nag-iisa. Ano pala nangyari sa'yo, bro? Alam ko na. Baka may pinagdadaanan ka, no? Pero, alam mo, bro, sa buhay kasi ng seminarista, di ba may mga sitwasyon na o may mga bagay na parang pinipilit nating itago yung mga sakit na nararamdaman dahil ayaw nating malaman. Pero alam mo, kung pagpasok ko ng seminaryo, may mga sitwasyon din ako na hindi ko gusto ipadama, hindi ko gusto malaman ng iba na may pinagdaanan din ako. Dahil sa kabila ng mga pagsubok na aking pinagdaanan sa labas, natutunan ko sa seminaryo, bro, paano itama, paano solusyonan ang dapat solusyonan.
Kasi ang pagsunod kay Kristo bro, hindi talaga madali. Minsan, gusto na natin sumuko. Gusto na natin mag-give up. Kaya parang nasa isip natin, parang hindi natin kaya. Pero sa kabila dito bro, nalaman ko talaga ang totoong pagsunod kay Kristo. May mga time na, oo, sabi nila hindi madali. Pero, naging masaya naman ako. Naging masaya ako sa pagsunod sa mga schedule sa seminaryo. Naging masaya ako sa pagkikipagkapataos ko sa mga kasama kong seminarista. Katulad mo bro. Kaya gusto ko makilala ka. Gusto ko maging kaibigan ka. Upang baka may matutunan pa ako sa iyo o may matutunan ka din sa akin sa ating pagsunod sa yapak ni Kristo. Pero bro, ang masasabi ko lang sa iyo, kung may mga problema ka o may pinagdaanan o gusto sabihin sa akin, huwag mo kalimutan bro, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa sa lahat ng bagay, may kasama ka. Basta, isipin mo lang bro, sa lahat ng iyong mga pagkakataon na nalulungkot ka, lagi mo tandaan, hindi ka nag-iisa. Alam mo bro, pakiramdam ko, hindi na ako pinaniwalaan ng mundo eh. Iniwan ako ng pamilya ko. Iniwan ako ng girlfriend ko. Wala. Itong pagsunod na lang sa Diyos yung natitira sa akin. Namatay yung mga magulang ko nang dahil sa EJG na yan, nawala yung pamilya meron ako. Kala ko may tao pang lalapit sa akin. Pati yung mga kaibigan ko. Yung lalo na yung girlfriend ko. Wala. Iniwan din nila ako. Nasigahan na ako ng mundo. Para na akong basura. Nadamay ako sa krimen na nangyari sa pamilya ko. Kala ko matatakasin ko yun. Pero hindi. Mali ako. Ganun ba? Grabe naman yung buhay mo. Sakto. Okay. Alam mo bro, intindihan kita. Yung naranasan, hindi ko man naranasan, pero manalig ka lang sa kanya. Hey Lord, maghihilom din ang lahat. Dahil sugatan mo. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Tuloy. Pats, good morning po. Morning. So, pinatawag kita para magkaroon tayo ng dialogue bago ang acceptance niya sa pre-novitiate. So, kumusta naman ang buhay mo sa isang buong taon na nag-stay ka dito sa community? Actually po, mahirap po talaga. Kasi alam niyo naman po na galing po ako sa hindi magandang sitwasyon nung pumasok po ako dito. Tapos binabuli pa po ako ng ibang mga brothers. Pero along the way po na overcome ko nun po yun. Kasi may tumulong din po sa akin ng isang brother. Oh, sinong brother pala yung tumulong sa iyo?
Si Philip po, siya po yung palaging lumalapit sa akin kapag nasa gitna ako ng kalungkutan. Siya yung palaging nalalapitan ko, dumadami sa akin pag sa tingin ko wala na akong kakampi. Philip. Okay, so, kumusta naman kayo ni Philip? Okay naman po. Kami nga po yung masyadong close po dito sa community ko kasi siya lang po yung nakakausap ko palagi. Kasi yung iba po nilalayuan po ko ng ibang mga brothers. Kailan mo siya nakilala? Nung pagpasok ko po dito, Philip. opo. Alam mo, Anthony, huwag ka magugulat ha, pero wala tayong seminaristang Philip ang pangalan. Ano po ang sinasabi niyo? Wala tayong seminaristang Philip ang pangalan. Sa listahan ng mga seminarista, walang Philip dito. Walang Philip. Tayong seminarian last year hanggang ngayon, wala tayong seminarista ng Philip ang pangalan. Imposible po. Siya po yung palagi ko pong kasama kapag nagmamanualya po, pag nag-study, nag-arasal. Palagi po siyang nakakasama at nakakausap. Posible naman po na wala pong Philip. Ito, ipapakita ko sa iyo yung listahan ng mga seminarista dito. So, ito ang mga pictures ng community sa mga nagdaan nating activities mula last year. Maaari mo bang ma-identify dyan kung sino dyan si Philip? Wala po. So, paano natin masasabi na may Philip? Wala. Kahit sa listahan ng mga seminarista, wala si Philip. Imposible naman po, Father. Siya naman po yung, palagi ko po siyang nakakausap. Nakakasama ko din po siya palagi. Nakakasabay ko siyang magdasal, magkunwalya, kumakain. Posible na po walang Philip. Bakit po ganun? Siguro ko kinakailangan nating kumonsulta sa mga espesyalista, no? Kasi hindi ko rin maipaliwanag kung sino ba yan si Philip, no? Kasi dito sa seminaryo, wala talaga tayong seminarista ang Philip. At saka, wala naman tayo na-encounter na Philip throughout this formation year. Sigurado ka ba sa... Opo, Father, sigurado po talaga ako may Philip po. Totoo po si Philip, hindi po ako gumagawa ng kwento. Totoo po talaga si Philip. So, tingnan natin, no? Gagawa ng paraan ng community na kung paano natin ma-resolve itong bagay na to. Siguro, ilalapit ko sa formation team ang problema na to. Pero, kung wala siya dito, hindi ko rin alam, hindi ko maipaliwanag kung sino ba, kung paano nagkaroon ng Philip. Magandang araw po sa inyo, Father, and magandang araw, Brother Anthony. So, ano po yung may paglilingkod ko po sa inyo? Actually po, Doktora, ang brother po namin na seminarian ay nakaka-experience po siya ng struggles sa community. Kaya po ng message ko po sa inyo nung mga nakarang araw, ay baka pwede niyo po siyang matulungan sa kanyang crisis and struggle with regards sa formation po. Okay. So, ano pong mga nararanasan niyo po lately? Dok, may kaibigan po ako sa seminaryo ng brother po. Ang pangalan niya po ay Philip. So si Philip po, siya po yung palagi ko pong nakausap, nakakasama pag naglilinis, kumakain at nagpe-prayer. Siya po yung palagi ko pong kasama. Kasi yung sa past ko po, naging malungkot po yung past ko kasi po yung parents ko po ay pinatay po sila. Tapos hinusgahan na po ako ng mga tao sa paligid ko. Pero ang problema po namin, Doktora, ay wala po kaming seminaristang Philip po ang pangalan. Father, meron nga po.
Si Philip po ay hindi po nag-exist sa listahan ng mga seminarians po namin from last year up until now po. Tapos, makikita rin po sa mga videos po na sinend ko po sa inyo sa CCTV footages po namin na may mga instances po na makikita na si Brother Anthony po ay nagsasalita po siya ng mag-isa sa refectory. Minsan po ay sa manualya time po ay nagpapakita po siya ng mga ganun na actions and behaviors po. Maaari ko po munang tingnan yung mga salan niyo. Okay po. So ano po yung symptoms niya po? Ano po yung schizophrenia? Delusion, hallucination, lack of emotion, and lack of motivation po, Father. So paano po natin siya matutulungan, Doktora? By therapy po, Father. Okay, so maraming salamat po, Doktora, sa tulong ninyo at doon magkita lang tayo sa susunod po para sa magkakaroon ng therapy sessions po si Brother Anthony. Salamat po. Anthony, kung sabihin mo na karanas ka ng unusual feeling at sa tingin mo hindi ito totoo, maaari mong sundin ito. Meron tayong tinatawag na 5, 4, 3, 2, and 1 technique. Ang una ay 5 things you can see. Tumingin ka sa paligid mo at pangalanan mo yung 5 objects. At yung pangalawa is 4 things you can feel. For example, clothes, chair, floor, or air. Are you ready to start your formation journey? Living the spirit of the religious consecration, deepening your vocation, and growing in your spiritual life. Yes, I am. Dear brother, it is with great joy that I receive you in the pre-novitiate period of formation. May the grace of God
and the help of His loving mother support you in your commitment. Brother Anthony Mendoza, quoted in the Word of God, in the grace of the Holy Spirit, promise to God the Father that I will be witness of Christ and His trustful in the service of God and His children, drawing abiding inspiration from Mary, Mother and servant of the Lord. Panginoon, kung minsan, hindi ko pa alam kung ano ang totoo. Pero pinipili ko magtiwala sa iyo. Magandang gabi po. Matagal na po kayong flyer. Philip, ikaw ba yan? Ay, hindi po. Ako pala si Fra Tomas. Bago lang ako nakasign dito. Ha? Ano nga pala yung tanong mo kanina? Ay, yung kanina po, Fra. Matagal na po kayong flyer. Oo, matagal na din. Hindi ka nag-iisa. Ha? Ang sabi ko pala kanina. Hindi madali ang bukasyon. Pero hindi ka nag-iisa. Sapagkat ang Panginoon ay palagi natin kasama. Pasensya na. Ay, sandali na pala. Patayin ko muna yung mga kandila. Sige po.
Panginoon, kung ito man ang bunga ng aking sugat, salamat sa paghiling. Kung ito man ay iyong paraan, salamat sa presensya. At kung hindi ko man kailangan malaman ang sagot, sapat na alam kong hindi mo ako iniwan.